So, as for my first video, gagawa tayo ng palaka. Okay. At medyo crappy ako gumawa dahil first video ko to. So, shape muna natin yung head. Okay. Medyo nahihirapan ako kasi nakaharang yung cam sa harapan ko at hindi ako sanay. At parang ang tagal ko gumawa. Medyo mahaba yung video, 11 minutes para sa maliit na project, no? Okay, white naman. Okay, disclaimer lang kasi first time ko to. So, head shape, syempre mukhang ahas, reptile shape, ganyan, ganon. Tapos mali pa pala yung sukat ng clay na kailangan ko. Na-adjust ko pa. At nakaharang yung phone sa mukha ko. Okay, first video ko to. Like and subscribe sana. At may watermark sa nung ginamit ko Kaya naghahanap tayo ng magandang walang watermark sa susunod. Pero thank you na rin sa Viva Video. Okay? So medyo malambot pa yan. Kailangan muna siya mag-dry. So sablay pa rin ako dyan. Kailangan ko siyang hintayin mag-dry. So sunod natin yung mata. Para sa outer lining ng mata. Hindi na ako nagpapakahirap gumawa ng maliliit na mahabang outer lining. Maglalagay na lang ako ng isang malaking bugkos ng kailangan kong color. So syempre mali pa rin yung unang sukat na kailangan ko. Sobra pa rin. Ay shucks, di ko pala video to kasi ang dumi ng kuko. Sino ba yan? So halo-halong color lang yan. Kaya medyo ganyan yung kuko ko. Saka God, wala naman ako masyado ginagawa. Kaya medyo nakakalimutan ko magkupit. Pero later sa video nagkupit ako bago ako tapusin. So ayan, may head na ako. At mukha pa rin siyang ahas. So kuha tayo ng clay. Kasi hindi nga ako ready. Bigla ko lang tong ginawa. Okay, dahil ako ang gumagawa ng art at gusto ko pula yung mata ng frog, di gawin natin pula. So yan, kinat ko lang yan na fiberglass somewhere kung saan ko man yan napulot. Pwede ko yung gumamit ng kahit anong tools na makita nyo basta convenient. Guys, stack up yung video, bakit? Kumuha rin pala ako ng tools. Yan, okay. So medyo wet nga kasi yung clay. Medyo mahirap talaga siyang hawakan. Medyo fragile pa siya. Which is, dapat pala hindi ko na iniisip kasi hindi naman siya masyadong kita sa cam. Hindi masyadong nakikita yung mga damage ng clay na later ipapolish mo naman pag pinapadry mo na. At kung mapapansin nyo, pasmado ako. Yes, pasmado ako. Kahit nanginginig yung kamay ko, well, gusto ko pa rin gumawa ng mga gantong bagay. Kaya nga, dapat, kung ano yung gusto mo, ginagawa mo lang. Huwag mong hayaan may pumigil sa'yo. Okay. Meron na tayo ngayong ulo. Kailangan na natin siyang lagyan ng pupil. Trivia lang, no? Alam nyo ba yung pupil ng mga predator is bilog? Kasi nga, nag-hunt sila. Para nakaka-focus sila dun sa hinahunt nila sa tapat nila.
which is medyo kakaiba sa mga frog kasi predator sila saka prey din minsan. Yung mga prey naman pahaba sila kagaya ng mga goats, ng ibang mammals, para nakikita nila yung buong paligid kung may nagmamatsyag sa kanila. So medyo kakaiba nga sa palaka kasi yung pupil nila is pang prey. Pero ang totoo, naghahunt din sila mga insects, snails, small fishes. Yes po. At common sa kanila ang cannibalism. Kumakain sila ng kapwa nila frogs. At okay, meron na tayong head. Try naman natin gumawa ng katawan. So, syempre kuha tayo ng green, ng white din. Well, medyo basang-basa ang atong kulay na to, so kailangan natin siyang patuyuin, which is dapat ginagawa ko muna bago ako nag-i-start ng video. Para hindi ako halo ng halo sa tapat ng kamataang kasi maraming time. Na hindi na ako nag-abalang i-edit. Well, yan, tingnan-tingnan nyo yung tapos tingnan-tingnan nyo yung ulo. So ayan, basang-basa pa rin siya kaya naiinis na ako at dinadry ko siya masyado. At palagi ko pwede na. Simple shapes lang yung mga kailangan mong gawin. Mostly teardrops lang naman lahat. Teardrop shape. Karamihan is teardrop shape. Yan, katawan medyo teardrop shape. Elongated na medyo oblong. At sukatin natin sa ulo. Okay naman. O nga pala, ginawa ko tong bit na to para sa mga bata. So, ganito na lang muna. Tapos, lalagyan natin siya ng white para sa kanyang tummy. As I mentioned, kung nag-i-start pa lang kayo, kagaya ko, hindi nyo kailangan perfectin. Ang importante, gawa kayo ng gawa, practice kayo ng practice, hanggang sa mapolish nyo. Diba, makatotohanan. Ang galing. Boom. Ashback frog. Pero syempre i-adjust nyo. Which is ako, hindi ko madalas talaga ginagawa, inaayos yung likod. O diba? Mukha na siya si Hermit the Frog. So adjust nyo lang para kumantay. Tanggalin ko, nasa bottom masyado yung video. At nag-ship siya nang hindi ko napansin. Kung assist ako. Well, ngayon gawa tayo ng mga legs. Back legs. Pero dahil pambata tong video na to, hindi natin kailangan lagyan ng masyadong maraming detail. Shape is important para mapakita yung gusto mong gawin. So, ito yung back legs ng ating frog. Natin siya dyan. O diba? Ang galing. Parang hindi totoo. Now, syempre, third up shape pa rin para sa front legs. So, iwasan yung magdikit yung mga clay pagka umpisa pa lang kasi masyado naghahalo yung mga colors, which is dapat di ko na talaga pinapansin kasi nga hindi naman siya halata sa beat.
Grabe yung editing ko. Naka-shadows yung video. Since nasa audio na ako, ayoko na uling mag-edit pabalik. Diyos ko naman. Saka first video ko to, kaya pagpasensyahan nyo na. O, diba? O, diba? Medyo makatotohanan siya. Ngayon, gawa na tayo ng fingers ng prank. Normal, pwede ka naman gumawa ng mga normal na fingers, pero gusto ko medyo detail. Medyo lang naman. Pag medyo crappy kasi yung gawa mo, kailangan lagyan mo ng maraming detalye para naagaw yung atensyon. So, gawa tayo ng mga fingers. So, kailangan natin ng 6 na fingers. 1, 2, 3. Which is dapat pinas forward ko na to, pero hindi ko ginawa. Ewan ko rin kung bakit. Dahil nga, first time gumawa ng bead. So, ang plano ko, manood muna ng mga ibang bead na kagaya nito. Ba? O yun, parang ganyan. Ba? Napas forward ko pala dito. Ulit natin yung fingers ng mga frogs. So, gets nyo na. Yung maliliit na parang hotdog, pinagdikit-dikit ko lang, tatlo-tatlo. Yan, oo na siya. O diba, biglang makatotohanan. Ang galing. Tapos ka na. Para sa Naruto lang, diba? Ang galing, diba? O, pag, palitan nyo. Yeah. Wasak.